Ngayong araw ay maglalakbay kami ng PB Team sa isang isla sa Negros na kung tawagin ay Isla Olympia. At bago namin narating ito, ay naglakbay muna kami mula Bayawan City papuntang Bais at tumawid ng dagat papunta sa isla. Pakay namin sa islang ito na makapagbigay rin tayo ng tulong sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. At sa unang pagpunta namin, napuntahan agad namin ang isang pamilya na nakatira sa tabi ng dagat. Siya si Marisa na 16 na taong kulang na. Napakahirap daw ng buhay nila rito. Ang kanyang ama ay may sakit na tumor sa kanyang utak. Mahina na ito at apektado na ang buong katawan. Mayroon pa siyang isang kapatid na may kapansanan at nakaupo na lamang. Ang kanyang ina naman ay maaga pa lamang ay naghahanap na ng mapaglalabahan. Araw-araw daw itong naglalabada para mayroon silang pangkain na mag-anak dahil hindi na makapagtrabaho ang asawa nito dahil sa kapansanan. Marami siyang pangarap sa kanyang buhay na nais niyang matupad para sa kanyang pamilya. Ang pagkain niya nga ngayon ay tira-tira na lamang. Kung ano ang makakain niya, pagkakasyahin niya bago pumasok sa eskwelahan. Marami po akong pangarap para sa pamilya ko. Gusto ko silang matulungan hanggang sa paglaki ko. Kaya lang ang pakahirap po ng buhay namin. Si Mama, walang tigil sa paglalabada. Papa naman, ang hirap na nasakit niya. Wala akong magawa. Hindi siguro, para na lang ako ng mabuti. Mahal na mahal ko sila. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. So magandang umaga mga kababayan, and meron po kaming pupuntahan ng team. It's another mission and that's another place, pero nandito pa rin po kami sa Negros. Tatawid po kami ng isla. Ito po isang maliit lang na island. So bago kami umalis ay kailangan po muna namin mag-pray again para po safe po kami. Okay, let's bow your head. Lord, thank you po sa araw na ito. Salamat po sa paggabay sa amin sa araw-araw. Salamat din po sa paggabay sa sasakyan na ginagamit namin sa araw-araw. Pero din po sa pamilya na naiwan sa aming kanya-kanyang tahanan. Ngayon, Panginoon, sa panibago po namin mission, gabayin niyo po kami na makarating po ng maayos sa isla na puntaan. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Ganun din po yung mga taong makakatuwang namin sa mission na ito. At patawarin niyo po kami sa lahat ng mga nagagawa po namin pagkakasala, sa isipan po at sa salita. At sa lahat ng ito ay dinadalangan namin. In Jesus' name we pray. Amen. Dito na po kami sa Bais at tatawid na po kami ng maliit na isla. Sasakay kami ng boat, pero maliit lang pala itong isla. Ayun, no, kita nyo yun, ayan yung isla. Tapos yung part na to, dito po yung Bais, yung kabila Dumaguete. Tapos yung kabilang island, ayan, Cebu City na yan. Okay, so let's go.
At sasakay kami sa palm boat o maliit na bangka papunta doon sa island na yan. So magstay lang kami ng ilang araw. Siguro mga 1 to 2 days balik ulit. So magbi-mission lang tayo dito para makarating tayo doon sa napakaliit na isla na kung tawagin nila ay Villa Olympia. Let's go! Sige. Sige po. Day, tawid na. Tawid na? Huwag na kayo. Ayan. So, dito po yung start ng sakayan ng mga tao na nakatira po doon sa isla. Yung maliliit na pampo. Danlog ng bato ko. Ano naman ang tatawid? Hinira Jod. Okay. Yeah, thank you. Ayan. So, yung isla na yun. Ayan yung isla na yun, yung maliit na isla. So, ang liit lang pala niya. Eskwelahan yan na. Ayo. Hello po. Good morning. It's Saturday po mga kabayan. Good morning. Nandito kami ngayon sa Isla Olympia. Dito po sa Baes Negros Oriental. Hello po. Pwede po kami pumasok? Sige. Hindi. Okay lang po. Ayan. Kamusta po? Pasensya na kayo ha. Tagalog ako ha. Okay naman. Tagalog po. Tagalog ka? Okay, ako po si Paul. Tapos ito po yung team namin. Tagalog ka? Manila. Taga Manila ka? Oo. Okay, anong pangalan mo? Analisa, Tulilis. Analisa. Oh, si Kuya? Mas Tulilis. Asawa mo? May anak po kayong anak niyo po? PWD. Oh, si Kuya, kamusta? Okay ra. Okay lang po? Sige po, upo po tayo. Upo po kayo. Okay na. Hindi, lingkod mo. Lingkod. Huwag po kayong mahiya sa akin. Okay lang. Okay. So yan, ito po ay dinayo lang namin dito sa isla. So si Ate Analisa ay Tagalog. Pero gamara ko mamaan sa Tagalog. Magbulol ko. Magbulol sa Tagalog. Hindi ka na marunong mag-Tagalog. Bakit? Nalimot na? So Bisaya ka na. Pila ka tuig ka na dito? 2015 nila dyan. Oo, 10 years. So hindi ka na marunong mag-Tagalog? Nalimot mo na? Bakit? Okay. So, paano ka napunta dito? Ikaw ngayon Manila. Tapos naman siya. Nagkasakit man siya. Kaya napaarin siya. Sa Maynila talaga kayo nakatira. Before. Tapos, nagkasakit siya. Umuwi kayo dito. Anong naging sakit ni Kuya? Tumor ko na. Tumor sa? Utok. Oh. Hanggang ngayon? Okay. Isod gani siya malakaw.
Oh. Kamusta kuya? Okay ra. Kuan ma'am. Makalukot lang. Nag, dito usahay. Usahay makitaan sa dagat. So nagdadagat pa rin siya? Pero pag inatake, di na siya makatulad mga tulukat adlaw. Okay. So paano, yung tumor sa utak, ano ba to, cancer o ano? Hindi naman. Anong advice po ng doktor sa'yo, kuya? Operahan sa Operahan sa utok. Okay. Oo. Kailangan maoperahan. Pero di mo pa-operahan kaya wala kwarta. Mayroon daw siyang tumor sa utak na labis na nagpapahirap sa kanya. 10 taon na nang ma-diagnose siya na may ganito. Kailangan siyang maoperahan, pero hindi nila yun nagawa dahil sa kahirapan. Kaya simula nang nagkaganito siya, unti-unti na ring naghihina ang kanyang katawan. Uli na naman dito sa probinsya. So, ibig sabihin, na-diagnose pa si kuya, nasa Maynila pa kayo, Oo. na siya ay mayroong tumor sa utak. Gaano nakalaki yung tumor sa utak? Mga kuan. Uso ka Mali, ano. Pero ano yung nararamdaman mo kuya pag umatake siya? Nahihilo Ano ka? siya, masakit ang ulo, magkurong-kurong ang lawas, Okay. wala siya ng malay. Oh, kasi affected sa brain kasi. Tapos yung spinal cord, kasi diretso yan doon. Buti yung affected siya ngayon, yung paglalakad niya pati. paglalakad. Pati yung paggalaw. Oo. Ilang taong ka na? 47. Bata pa. Ikaw, Ate Annalisa? 27, Okay. 10 taon yung ano nyo. Ilan ang anak nyo? 5. Okay. Sige. 5 ang anak mo. So, paano ang buhay? Kamusta ang buhay nyo dito? Minsan naglabada. Ikaw ay naglalabada. Gigan ko din ito, kita pa kong bata. Ngayon naglalabada ka. Okay. Araw-araw naglalabada? Every other day? So, si kuya, di nakakapangistaan na, no? Karon lilos man ang lutron. Okay. Paano yung pagkain nyo dito, araw-araw? Sa naay paghalin, mapalit ng tanggal. Tapos pag naay labada po, di palit ubong pagsudan. Okay. Kung hindi nga daw siya maglalabada, ay walang kakainin ng kanyang mga anak. Ngayong araw, kailangan niyong makabili ng bigas dahil wala na silang pagkain. So, parang ikaw na lang talaga yung naghahanap buhay. Okay, I know, naintindihan natin si kuya ay may sakit. Hindi na kayo nakapagpa-check up. So, nung umuwi kayo dito, malakas pa si kuya? Ganyan na rin? Ilang taon nang ganyan? Mga kuan. Lugay na ito, 2015 kami na arin. So 10 taon na rin na ganito. Uy, kamusta ka naman kuya? Minsan ados dagat, minsan wala. Di ba siya maintindihan pagsalita kay magbulol-bulol ba? Tingkawa saan na sakit. Pag kumikirot, anong pinapainom? May pinapainom kang gamot? Kulit tamo. Wala din. Okay. Nilalabanan na lang ni kuya. Magkurog-kurog man yung laon ito nga kalawas niya. Magsugod ka na, tiil o apot test kamo. Tapos mawala siya ng malay. Pag nawalan siya ng malay, gaano katagal? Po sa oras. Pakiramdam mo ngayon? Kuan, medyo kuan lang.
mga ka kuan ra Hiling mo kuya, ano yung hinihiling mo sa Panginoon? makalakad ako na makatrabaho, makatulong sa mga kailanganon sa kuan asawa. So kasi si ate na yung madalas nagtatrabaho, ano? Ikaw naman natin, ano yung hiling mo para sa asawa mo? Hindi na gusto na katarong ba maglakaw. Makabalik siyang trabaho. Pero never ka naman nagalit sa kanya? Never kang nagalit? Minsan? Bakit? Nagagalit ka minsan sa kanya? Bakit? Kasi sa hirap ng buhay. Normal naman yun. Minsan, di natin sinasadya. Minsan nasasabi natin yung mga bagay na ganun. Kasi nanda-down tayo. Naghihirap. So, parang para mailabas lang natin, sasabihin natin. Pero hindi natin intentional na makasakit. Diba? Kasi alam mo yung sitwasyon ng asawa mo. So, naiintindihan mo. But sometimes, masakit sa kanila yon. Kasi nga hindi naman nila ginusto na maging ganito. So, kailangan nating intindihin, di ba? Okay. Tsaka, mahal nyo naman ang isa't isa. Naman. Di ba? Tsaka magpipray lang kayo. Minsan pagsubok, but ang ano kasi is, napakahirap talagang maging mahirap. Lalo kapag wala kang kakapitan, wala kang mahinga ng tulong, kaya wala kang magawa. Dahil ito yung buhay na mayroon lang tayo. Pero, kailangan lang nating maging matibay. So, kung maoperahan si kuya, there is a chance na maging okay siya. Dili gani ko na yung mga isuon. Kay utok man. Ayaw din ng mga kapatid niya. Okay. Paano mo nilalabanan tong gantong buhay, kuya? Di kuan lang. Pagka danaan ko lang sa tawa-tawa. Bukan. So maganda yon yung nakakatawa siya. And of course, yung support po ng family, especially sa'yo. Kailangan niya ng magandang suporta sa kanya. So, I know ayaw niyang maging pabigat dahil sa sitwasyon niya. Pero, kung magiging okay siya, makakapagtrabaho siya. Ano bang trabaho niya sa Maynila before? Driver. Okay. Forklift operator. Oh, maayos ang buhay niyo doon. Nagkasakit ako na kuan. Baka sobrang pagod. Unang Pasma. Unang sakit niya, ano man baga. Tapos sumunod ano. Sobrang pagod niya siguro. Ano? Okay. Halika po kayo. Hello. Anak mo yon? Halika ate. Meron silang anak na PWD. Ilang taon na siya? 14. Hello. Hello. Maulaw man siya. Pero nakakapagbisaya siya. Pero maulaw siya. Maulaw siya. 14 na siya? Ano yung sakit niya? Hindi siya makalakad? Hindi siya malakad. Pero nakakaintindi siya? Nakapagbisaya? Pag sa laing tao, maulaw man siya. So, lagi lang siyang nakaupo. Tapos, naka-diaper siya. Hindi na siya. Ibig sabihin, hindi siya nakakakilos ng siya lang. Paano pagkain? Kami ura mag-ahatag niya. Okay. Ito, anak mo din. Bunso siya? Dili, akong gamay na pa sila. May gamay pa kayo. Hello? 5 years old. Halika. Halika. Halika na. Ay, maulaw. Halika. Dali, halika. Halika kay kuya. Siya, nag-aaral siya. Nagsuwela siya. Grade 6. Grade 6? Halika. Oh. Anong pangalan mo, Day? Maxine, Maxine? Anong grade na? 6. Kamusta ang pag-aaral? Okay siya. Anong pangarap mo paglaki mo? Halika. Maestra.
Maestra, very good. So, kung maging maestra at mahuman, makatulong kay nanay. No? Ito bahay niyo ito? Kumun man tong ako na. Common. So, mayroon kayong kahati sa una. Okay, pero ngayon kayo na lang. Although concrete po yung bahay nila, kasi dito po, ano na siya, dagat. Dagat na dito, no? Concrete siya pero tumutulo. Kasi maraming butas. Okay. Tahimik lang siya, no? Ito pa yung bunso mo. Okay. Sana hindi na kayo mabuntis. Hindi na ay Inject ka na? Okay. Pero ang 10 taon mo, no? Ang galing niyang magbisaya. Tsaka nalimot niyo ng... Nakakaintindi ka pa rin naman ng Tagalog. Pero parang na-twist na yung... Bisaya. Ang galing, ano? Samantala, napasilip ako sa isang kwarto dahil mayroong isang babae akong nakita na sumisilip. Siya pala si Marisa na anak nila. Kumakain ito sa loob at nahihiya dahil kakaunti na ang kanyang pagkain o mga tira-tira na lamang. Kaya nagpaalam ako kung pwede ko siyang makausap. Okay. So anong ang pangalan mo? Marisa, Marisa, ilang taon ka na? 15. Kamusta ang buhay niyo dito? Okay lang. Okay, nasabi mo na okay. Kasi yung pagiging okay, kahit ganito yun, okay lang sa kanila. Ibig sabihin noon, kaya, di ba? Sino tumutulong sa pag-aaral mo? Mama ko lang ko po. Kamusta ba ang hanap buhay ni mama? Sabi niya naglalabada siya. O anong naitutulong mo kay nanay? Ato po ng dagat. Anong ginagawa mo sa dagat? Nanguha po ng Lokot? Pero nakita ko yung si Papa may sakit pala siya. So, ibig sabihin, napakahirap. Mahirap yung buhay. Anong plano mo? Anong gusto mo paglaki mo? Gusto mo matulungan sila, mama? Ano bang gusto mo anong kursong gusto mo? Kasi grade 10 ka na eh. Ano po? Teacher. Teacher, very good. Okay. Kamusta si Papa? Okay lang. Kita mo, nahihirapan na si Papa, ano? Anong naitutulong mo kay Papa? Tapos ng pag-aaral para makatulong. Gaano mo kamahal yung family mo? Sobra. Sobra? Kasi si Papa medyo ano na siya, kumbaga parang may ano natin siya as PWD kasi meron siyang sakit, no? Minsan ba nasabi mo sa family mo na mahal mo sila? Hindi, no? Bakit? Yeah. Nahiya ka? Po. Pero mahal mo sila? Kung may sasabihin ka sa kanila, ano yung gusto mong sabihin? Po akong pangarap para sa pamilya ko. Gusto ko silang matulungan hanggang sa paglaki ko. Kaya lang ang pakahirap po ng buhay namin. Si Mama, walang tigil sa paglalabada. Papa naman, ang hirap na nasakit niya. Wala akong magawa. Hindi siguro, para na lang ako ng mabuti. Mahal na mahal ko sila. Aral ka lang mabuti, no? At gamitin mo yung kahirapan para magtagumpay. Sobrang hirap ng buhay. Okay lang yan. Okay. Anong baon mo sa school? Minsan po wala. Okay. Maintindihan mo naman sina Mama pag wala. Mag-aral ka lang mabuti, ha? Po. Kasi minsan, ganun talaga yung buhay. Mahirap.
Pero pag ginamit mo yung inspirasyon yung pagiging mahirap, magtatagumpay. Ha? Kahit walang baon. Basta kumain lang dito, pagpasok, importante may laman ng tiyan. Yung pera kasi, mahirap talaga yun, lalo kung wala. Intindihin na lang si mama. Okay? Anong pinaka-tako na grade? Grade ko po, Oo. 96. Oh, 96. Anong subject yan? Ano po, Filipino. Oh, kaya nakakaintindi siya ng Tagalog. Ano yung lowest grade mo? 80. 80? Anong subject yan? Math. Okay. It's okay. At least naging 80 mo. Pero kaya mo pang i-improve yan. Nagamit ka ba sa school? Meron po. May bag ka? Kompleto ang gamit? Notebook? Meron po. Okay, sige. Meron akong bibigay na tulong sa iyo, ha? Para maging baon mo. Ilan pa kayo magkakapatid na napasok? Ano po, 4. 4? So, lahat kayo nagbabaon? Okay, sige. Bigyan kita ng konting tulong. Pambaon mo, ha? Sige. Gawin mo to. Salamat po. Thank you. Ha? Mag-aaral kang mabuti, ha? Opo. Okay. Okay. Naintindihan ko yung life na mayroon kayo. Naintindihan namin yung buhay. Pero again, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Lalo na si kuya. Suportahan mo siya. Hanggat maaari, huwag mo siyang awayin o papagalitan. Kasi ang kailangan niya ay suporta. Yung makakaintindi sa kanya na ganito yung life niyan, ganito yung nangyari sa kanya. Kasi hindi naman niya ginusto na magkasakit. Di ba? Tsaka ang nakakaalam lang ng buhay niya ngayon, ang Panginoon, kung kailan siya. Kasi pag sinabi nating tumor sa utak, it's mabigat na sakit. Pero hindi nakakatulong sa kanya kung dadagdagan natin ng stress. Diba? Kaya intindihan natin si kuya, ha? Okay, sige. Meron kami ibibigay na tulong para sa inyo. Ngayon ba may bigas kayo? Wala pa. Kaya naglabada, nagkaroon pa lang ako naglabada. So pagka kuha ng labada, doon pa lang magkakabigas? Okay, sige. Bigyan ko kayo ng konting tulong, ha? Sige. Sige. Kunin mo to. 8,000 po. Salamat po nakatulong mo po. Unahin yung pagkain, ha? Okay. Salamat. Malaking tulong mo po sa mga sasabihin sa balay. Tapos mga matang sa mga diaper, hindi ko na diaper, minsan wala ko kung papalit ang diaper. Minsan wala ko yung bugas. Hindi ko mga mag-iswil yung mga bata natin, minsan wala ko yung kain. Minsan din pala, hindi ako bambali ang ano ko, magmura pa rin. Okay. Bait lang, ha? Bait lang sa buhay. Tapos wag kayong susuko, kuya. Ha? Okay. Pag-pray lang natin kay God. Nahabaan ka pa niya ng buhay. Kapag lagi tayo nagdadasal sa kanya, makikinig siya. Huwag kang susuko, for family. Ha? Tapos ikaw, ate, fight lang. Ha? Alam mo yung pinakamabisa nating weapon ngayon? Yung pagdadasal, kapit sa kanya. Nakikinig siya sa mga dasal natin. Okay, tuwing Domingo magsimba kami. Okay, sige. At magti-thank you lang po ako sa lahat ng charity viewers natin nationwide and worldwide. Pag hindi nyo po pag-skip ng ads, napakalaking tulong para sa ginagawa po ng team na paglalakbay namin saan man panig o saan man sulok ng Pilipinas. Nakakatulong po tayo, no? Di man namin kayo kasama araw-araw, kasama naman po namin kayo sa
ginagawa po natin. Thank you so much po. And don't forget to like and share po ng video. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Ito nga pala ang 100 watts floodlight na aming ibinebenta sa PB Team Solar. Napakaganda nito at napakatibay pa. Pwede nyong magamit indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang magiging maganda ang bakuran ninyo lalo na kapag kagabi at hindi nyo na kailangan gumamit pa ng kuryente. May kasama na rin itong remote para maiset ninyo kung anong oras nyo lamang siya gustong pailawin at pwede nyo rin siyang iset ng automatic. Advisable din ito kung mayroon kayong malalaking farm na gusto nyong pailawan sa gabi. At para naman makatipid sa loob ng bahay ninyo, pwede nyo rin itong gamitin sa mga kwarto. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na po kayo at mag-message sa aming messenger account at PB Team Solar.